Pong pangunahing balita ngayon pong October 20, 2025. Palabas na po ng Philippine Air Responsibility ang ngayong umaga ang bagyong Ramil matapos nga pong manalasa sa bansa nito po nagdaang weekend. Huling namataan ang bagyo sa layong 350 kilometers kanluran po ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na abot sa 65 km per hour at bugso naman ng hanggang 80 km per hour. Sa ngayon po'y nakataas pa rin ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern at western portions po ng Pangasinan, Abra at western portion po ng Benguet. Posible naman daw po lumakas pa ang bagyo habang nasa West Philippine Sea at maging severe tropical storm sa paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility. Kaugnay ng balitang yan, suspendido po ang klase sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa pananalasa ng bagyong Ramil, lindol at maging dahil sa pagtaas ng influenza-like illness. Kabilang po sa nagsuspindi ng klase all levels ang buong lalawigan ng Cavite, Montalban at Rodriguez sa Rizal, Lucena City, Dingalan, Aurora, Hermosa at Orani sa Bataan at maging sa ilang bayan sa Pampanga at sa Tarlac. Suspendido na rin ang klase sa lahat po ng antas ngayong araw sa 20 mga bayan at lungsod sa Pangasinan. Kabilang po dyan ang mga bayan ng Aguilar, Basista, Bayambang, Binmalay, Bugalyon, Calasiao, Dasol, Labrador, Lingayen, Mabini, Malasike, Manawag, Mangaldan, Mga Tarem, Rosales, San Carlos City, San Fabian, Santa Barbara, Suwal at sa Urbis, Tondo. Wala na ring pasok sa lahat ng antas ngayong araw sa Lubang Occidental, Mindoro, ilang bayan sa Capiz, Lapu-Lapu City sa Cebu at Cantillan, Surigao del Sur. Samantala, pinaghahanda po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang bawat pamilyang Pilipino ngayon pong sunod-sunod nga ang mga sakuna sa bansa. Mungkahi po ng Pangulong Da Jr., magplano po raw ang bawat pamilya sa mga hakbang kapag po mayroong sakuna. Alamin daw ang evacuation centers, makipag-ugnayan sa mga kapitbahay at turuan daw ang mga bata sa disaster preparedness. Ihanda rin daw po ang go bag sa bawat tahanan. At higit sa lahat daw po ay mag-ingat sa mga fake news na kumakalat online tuwing mayroong kalamidad. Manatili daw pong makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at ilang pang government agencies. Higit sa pagbangon o pagresponde, mas mahalaga ang maging handa. Likas sa ating bansa ang mga sakunang ito, kung kaya't kailangan ay likas rin sa atin ang mga paalalang aking nabanggit. Di lang tumutugon sa sakuna, natututo sa mga aral ng bawat sakuna. Mas marunong at mas maagap na ang bagong Pilipino. Mas marunong daw po't mas maagap na ang bagong Pilipino. Yan po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos da Jr. Umabot naman po sa halos 8,000 pamilya ang inilikas dahil pa rin sa pananalasa ng bagyong Ramil. Katumbas po yan ng higit 22,000 individual. Pawang mga taga Calabarzon at Bicol Region ang mga pinalikas. Higit 3,000 pasahero rin ang stranded sa mga pantalan. Halos 40 pantalan kasi ang nagkansela ng biyahe dahil pa rin sa bagyo. Samantala pa rin, paubaya naman daw po ng Health Department ang desisyon sa mga lokal na pamahalaan kung dapat bang gawing mandatory ulit ang pagsusuot ng face mask sa Metro Manila. Ito po sinasabi ng DOH kasunod nga po ng desisyon ng lalawigan ng Quezon na gawing mandatory ulit po ang face mask sa mga indoor settings at outdoor area na hindi nasusunod ang physical distancing. Paliwanag po ni Governor Helen Tan, ipinatupad po ang naturang kautusan bunsod po ng pagtaas ng kaso ng mga nagkakaubo, sipon, influenza-like illness at severe respiratory infections. Ayon po naman sa DOH, may kapangyarihan ang mga LGUs sa ilalim po ng umiiral na batas na magpatupad ng mga hakbang para sa kalusugan ng kanilang mga nasasakupan. Sa ngayon po, pinayuhan nila ang publiko na mag-face mask at laging maghugas ng kamay para hindi mahawa at makahawa ng mga sakit. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!